Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa inyong iglesia. And nagpapasalamat din po ang Emmaus, no, sa SGRBC at mali. RGBC. Sorry, kababasa ko lang kasi kanina SGR. Sorry po. Redeemed by Grace Baptist Church. So nagpapasalamat po ang Emmaus dahil tinutulungan niyo po kami para sa aming covenanting. So, salamat po sa inyo. Para po sa mensahe ngayong hapon ay makibukas po kayo sa akin sa James chapter 1, verses 2 to 4, pero babasahin ko po yung verse 1 hanggang verse 4. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ito pong aklat ni James, marahil lang ilan sa inyo ay familiar, ay isa sa mga seven letters na tinatawag na mga general epistles. Ang mga sulat na ito ay tinawag na general o universal dahil karamihan sa mga itong mga sulat na ito ay ipinadala sa mga Kristiyano sa pangkalahatan, rather than to any particular church or individual. Hindi itong mga general epistles na to ay hindi po katulad ng mga sulat ni Pablo na ipinadala sa mga specific na mga churches like Ephesians, Galatian churches, at sa iba't iba pang mga iglesia o mga believers. Ang letter na ito ay sinasabi na naisulat noong AD 49. Ang ibig sabihin, marahil ito yung pinakamatandang aklat na isulat sa New Testament. At marahil alam nyo rin yung isa sa mga controversy ng sulat na ito dahil yung isa sa mga reformers na si Martin Luther ito ay hindi kinikilala na salita ng Diyos. Tinawag niya nga itong epistle of straw. Nasabi niya yon dahil ito daw ay kontra sa itinuturo ni Apostle Paul patungkol sa pananampalataya at dun sa gospel. Hindi naman natin sinasabi na heretic si Luther na hindi tinawag ito dahil siya yung father ng Reformation. Ngunit hindi nakita ni Luther na habang ang mga turo ni Paul ay nakatuon dun sa justification o sa pagpapawalang sala ng tao sa harap ng Diyos, ang mga turo naman ni James ay nakatuon sa mga gawa na nagpapatunay na ang taong iyon ay napawalang sala. Ang sabi nga ni R. Kent Hughes, isa sa mga commentator, ibabasahin ko lamang po, sabi niya, James and Paul do not contradict each other, but rather supplement each other. So James approaches faith subjectively in the sense of trust or confidence in the Lord, while Paul explains it objectively as the instrument by which a believer is justified before God. So, ang author ng sulat na ito ay nagsimula dito sa pagpapakilala ng kanyang sarili. Sabi sa James 1 verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Ang James dito ay dediretso na po ako, hindi na ako dadaan doon sa mga issue, no? Ang James dito ay half-brother po ng Panginoong Jesucristo. Sa Galatians 1 verse 9, in-identify siya ni Paul na as the Lord's brother. Siya ay marahil pangunahing leader sa Jerusalem sapagkat nung si Peter ay iniligtas ng anghel sa kulungan ay sinabi niya sa Acts 12 verse 17 na sabihin kay James kung ano ang nangyari. At ito ay si James na nakapatid ng Panginoong Jesucristo. Sa Acts 15 verse 13 ay mababasa natin na si James ay nagsalita ng may authority sa mahalagang council ng Jerusalem.
Dito nga sa chapter 2 verse 9 ay tinawag siya ni Pablo bilang pillar of the church kasama sina Peter and John. Dahil si James ay kilala noon, maging ang kanyang kapatid na si Jude, nung sumulat siya, ay in-identify niya yung kanyang sarili as brother of James. So ayon sa mga katotohanan na ito, ay makikita natin na si James ay mayroong authority, no, na sulatan ang mga Kristiyano na ina-address niya dito. So dito makikita natin, binanggit din yung recipient, yung patutunguhan ng sulat na ito. Ang sabi dito ay sila ay mga 12 tribes in dispersion that were scattered among the nations, sabi sa ibang version. Sila ay mga Kristiyano dahil ang sabi sa 2 verse 1, my brothers, no? Show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Pero sino ba itong 12 tribes na tinawag dito bilang recipient ng sulat na ito? Sinasabi nila na sila ay mga Jewish Christians that were scattered throughout the world. So ito yung mga Hudyo na mga Kristiyano, which means they were scattered, hindi sila centered in one locality. At sila ay nanirahan outside noon sa Palestine. Possibly na sila ay mga mananampalataya na na-force umalis ng Jerusalem dahil sa martyrdom ni Stephen sa Acts 7. But more likely, marahil dahil sa persecution sa ilalim ni Herod Agrippa the First. Ang sabi nga sa Acts 12 verse 1, about that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. Ang mga Jewish Christians na ito ay dahil sa persecution, kumalat sa buong Judea at Samaria at pati na rin marahil sa Phoenicia, sa Cyprus at Syrian Antioch. Ngunit hindi naman talaga tinukoy ni James kung anong kinaroroonan ng mga Jewish Christians na ito. Dahil ang sabi, they were scattered, no, among the nations. Ang malinaw dito ay sila ay mga mananampalataya na mga Hudyo na kumalat dahil sa mga pag-uusig na kanilang nararanasan. Sa mga panahong ito, sila ay walang contact sa mga apostles. Kahit kay James kung saan magtuturo sana sa kanila at magbibigay ng encouragement. It happens lang na noong dumating ang balita kay James patungkol sa kanilang kalagayan, sinulatan niya sila. Ano bang problema na kanilang kinakaharap? Kung dito sa binasa nating talata, may mga difficulties at persecutions silang kinakaharap. Sa 5 verses 1 to 6, may mga mayayaman naman na umaapi sa kanila. Sa chapter 1 verses 22 to 27 at chapter 2 verses 14 to 26, makikita natin na yung kanilang religion ay nagiging mababaw na lang. Meron ding mga discriminatory practices na nagpapakita ng kakulangan ng pagmamahal sa isa't isa, maging bitterness sa pananalita at sa loobin. Ang mga bagay na ito ay nagpapasira sa kanilang relasyon, sa kanilang samahan. Kaya si James dito bilang tugon ay sumulat sa kanila bilang isang pastor, bilang isang tutulong sa kanila upang ayusin ang mga problema na ito, upang hikayatin sila na gawin ang kinakailangang pagbabago sa kanilang buhay at sa kanilang relasyon sa isa't isa. Siya ay sumulat to encourage them na magpatuloy na lumago sa kanilang pananampalataya. At dito nga ay makikita natin na binibigyan diin ni James na ang mabubuting gawa ay natural na magmumula sa isang taong totoo ang pananampalataya. Ulitin ko po, yung mabubuting gawa ay natural na magmumula sa isang taong totoo ang kanyang pananampalataya. Ang central theme ng sulat ni James ay genuine faith transforms lives and produces good deeds. That is, true faith is a faith that works. Ang totoong pananampalataya ay nagbabago ng buhay at nagpuproduce ng mabubuting gawa. Yan ang totoong pananampalataya, ang pananampalatayang gumagawa.
sobrang familiar, no, ng marahil isa sa text dito ang sobrang familiar sa ating lahat, ito yung James chapter 2 verse 14. Ang sabi dito, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? No, can that faith save him?" Sa verse 17 ang sabi, "So also by faith itself, if it does not have works, is dead." Sinasabi niya dito na huwag mo lamang ipahayag ang pananampalatayang Kristiyano. Ito ay iyong ipamuhay. O isang nakakalungkot na katotohanan na ang isang tao ay nagpapahayag that the gospel is the power of God to salvation, na si Jesus ay kanyang Panginoon, ngunit namumuhay sa sexual na immoralidad, pagsuway, hindi pagpapakumbaba, pagkagalit, alitan, inggit, paninirang puri, chismis, mga pagsabog ng galit, rivalries, pagbabahabahagi, at mga bagay na katulad nito. Kung ganito ang buhay ng isang nagpapahayag na Kristiyano, sabi nga ng isang commentator, he is deceived. Kaya dito sa Book of James, ay hindi lamang siya nagbibigay ng mga practical advice kung paano mamumuhay bilang isang mananampalataya. Ngunit sinasabi niya rin na subukin din natin kung tunay ba ang ating pananampalataya. Dahil ang malinlang tungkol sa sariling relasyon sa Diyos ay mapanganib, at ito na yung marahil ang pinaka nakakatakot na maling paniniwala na maaaring mangyari sa isang tao. Yung tragedy na iyon ay makikita natin nga dito sa Sermon on the Mount sa Matthew 7 verses 21 to 23. Ang sabi dito, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." So, itong mga taong ito, they are calling God, Lord, Lord. O they are calling Jesus, Lord, Lord. Pero ang sabi dito, they will not enter the kingdom of heaven. Why? Dahil hindi nila ginagawa yung kalooban ng Ama, ng Diyos, na nasa langit. Kaya sa aklat na ito ay nagbigay ng warning si James. Makikita natin na i-avoid yung mga false prophets na ang hangad ay ilihis sila patungo sa malawak na daan na nagtutungo sa distraction. So, dito sinasalarawan niya ang frightening consequence ng empty profession in light of certain coming judgment. Kaya sa pagtingin natin sa aklat na ito, maaari natin ituring itong gabay, no, sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Dahil ipinapakita dito kung paano magkakaroon ng buhay na pananampalataya na nakikita at nagbubunga sa mundong ito na puno ng kasalanan. So pagkatapos ng greetings ni James dito, mapapansin natin na dumiretso na kaagad siya sa kanyang counsel sa kanila. Kumbaga kapag ikaw ay may karamdaman, may nararamdaman sa katawan at lumapit ka sa doktor, hindi ka nachichikahin ng doktor, no? Bagkus diretso ka ng ginamot sa iyong karamdaman. So ang sabi ni James dito sa verse 2, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Tandaan natin na si James ay sumusulat sa mga sugatan ng mga kapatid at iniutos niya kaagad na may mga pagsubok kayo, magalak kayo. Marahil sabihin nila na, how can we rejoice? Sa gitna ng mga pagsubok, paghihirap, ano ito? Well, these people or these believers, what they want, or what they need is, right now, is sympathy. O pakikiramay. Dadamayan sila sa kanilang kalungkutan at kahirapan. But, kakaiba yung ginawa ni James dito. James is commanding them here to count it all joy whenever they experience trials and difficulties.
dito sa simula ay nais na ni James na i-establish sa kanila ang tamang pananaw sa mga pagsubok sa buhay dahil ang mga trials may mananatili as long as life itself habang tayo ay nandito sa sanlibutan. At ang major emphasis ng text na ito at sa buong letter na kung ang pananampalataya ng isang tao ay tunay, mapapatunayan ito sa oras ng mga pagsubok, anuman ang source or nature iyon. So ang paraan ng pagharap ng isang tao sa mga problema ay magpapakita kung ang kanilang pananampalataya ay buhay o patay, totoo o peke, nagliligtas o hindi nagliligtas. Ito ay ipiniliwanag ng Panginoon sa parable of the sower sa Luke 18 verse 13. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root. They believe for a while, and in time of testing, ano nangyari? Fall away. So, napapatunayan, isa sa mga ginagamit din ng Diyos para mapatunayan na talagang genuine yung faith natin is through trials sa panahon ng testing. Kaya ang mensahe ko sa hapon po na ito ay ito po. Embrace every trial with joy, knowing that the testing of your faith produces perseverance, shaping you into spiritual maturity. Sa Tagalog, tanggapin ang bawat pagsubok ng may kagalakan, sapagkat ang bawat pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at naghuhubog sa iyong spiritual na kabuuan. Dalawang bagay lamang po ang nais kong sabihin sa passage na ating binasa. Una is, consider trials as pure joy. Ituring mo ang mga pagsubok ng may buong kagalakan. Ang isang Kristiyano ay nasa ilalim ng utos ng Diyos na hindi lamang simply to be somewhat joyful sa kanilang mga pagsubok, kundi tignan ito ng may buong kagalakan. So, nung sinabi ni James na count it all joy, ito ay isang utos na dapat gawin ng mga mananampalataya noon at maging hanggang ngayon. Ito ay utos sapagkat ito ay hindi natural na tugon ng tao sa gitna ng kapag dumaranas ng mga pagsubok. Ngunit ano bang ibig sabihin? To count it all joy when facing trials. Na ituring mong ng buong kagalakan kapag ikaw ay naharap sa iba't ibang pagsubok. Hindi nito ibig sabihin na kung ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok, ay pipilitin mong ngumiti. Ipapakita mo sa mga tao na ikaw ay masigla. Hindi rin ito sinasabi na tawanan mo ang iyong problema. Diba? May kanta nga po niyan. Marahil yung karamihan dito naabot kasi may yung tawanan mo ang iyong problema. Hindi po nito sinasabi ni James yon, no? Hindi rin ito ibig sabihin na itanggi mo ang sakit at paghihirap na iyong nararanasan, na kahit ikaw ay nasa matinding sitwasyon, wala yan, hindi ko nararanasan yan. Hindi rin sinasabi ni James na hanapin mo ang kaligayahan sa sakit at ma-enjoy ito. Dahil sabi sa Hebrews 12 verse 11, no, all discipline seems painful rather than pleasant. So hindi iniuutos ni James na ikaw ay magsaya. No? Kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok, hindi siya sinabi na magsaya ka kapag natanggal ka sa trabaho. Hindi niya sinabi na magsaya ka kapag bumagsak ka sa exam kung ikaw ay estudyante. Nagkaroon ng problema sa iyong pamilya, etc. Well, to count it all joy means to consciously and thoughtfully choose to find joy even in times of hardship. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga circumstances, ay hindi dapat yung pinagdadaanan mo ang may control sa iyo, kundi kung paano ka tutugon dito. Well, tingnan natin, lahat naman po ng tao na nabubuhay sa mundong ito, nakakaranas naman talaga ng hirap. Makakaranas ng hirap. Dahil yan ang consequence ng kasalanan.
maging ang mga mananampalataya ay hindi po exempted dito. Hindi sinabi ni James na kung mahaharap man kayo sa pagsubok, kundi kapag kayo ay nakakaranas ng sari-saring pagsubok. Ibig sabihin sa mundong ito, iasahan nating mayroong difficulties, hardships, and sufferings na darating sa ating buhay. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay at maghanap ng pagsubok. Yung pagsubok po, yung suffering o kung anumang paghihirap, ito ay kusang dumarating sa bawat isang tao, maging ang mga Kristiyano. Dahil ang sabi dito sa 1 Peter 4 verse 12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. So hindi siya bago, no? Maging ang Panginoong Jesus ay nagsabi na sa kanyang mga disipulo sa John 16 verse 33 that in the world you will have tribulation. Magkakaroon ng mga sigalot. Maging siya na ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, dumanas din ng mga kalungkutan nung siya ay nabubuhay dito sa mundo. Si Apostol Pablo, nagsabi sa 2 Corinthians 4 verse 8 that he was afflicted in every way. Dumanas siya ng mga iba't ibang mga sakit, mga paghihirap. Dumanas ng mga iba't ibang mga pagsubok. So, ang ibig sabihin, sa iba't ibang antas at iba't ibang dahilan, ang pagsubok ay karanasan ng bawat isa. Maging dahil sa ating pananampalataya, asahan natin na may mga pagsubok na darating sa pamagitan ng pag-uusig. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa John 15 verse 20, John 15 verse 20, if they persecuted me, they will also persecute you. Si Paul sa 2 Timothy 3 verse 12, ang sabi, pinaalalahanan si Timothy na all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Hindi mo kayang pigilan ang mga masasamang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Ngunit mayroon kang kapangyarihan na piliin kung ito ba ay mag-aagaw ng iyong kagalakan kay Kristo o hindi. Ito ay usapin ng kalooban, hindi ng nararamdaman. It should be a conscious, determined commitment of every faithful believer. Well, possible ba ito? To rejoice sa gitna ng trials? Possible po. Dahil lang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 7 verse 4, in all our affliction, I am overflowing with joy. Ang sabi ni Luke sa Acts 5 verses 40 to 41, and when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Anong nangyari? Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Nung si Pablo at saka si Silas sa Acts 16 ay lubhang pinahirapan at nasa matinding sakit at ikinulong, anong ginawa nila sa verse 25? About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Nagkaroon ng praise and worship, sabihin natin, no? Doon sa kulungan, they sing hymns sa Panginoon. They are rejoicing. Walang karanasan ng mga apostol, ay siya pa ring mararanasan ng bawat mananampalataya hanggang ngayon. Hindi po mawawala ang pag-uusig at pagsubok sa buhay Kristiyano. Kaya dito hindi inutos ng Diyos na maging masaya tayo sa mga pagsubok. Ngunit ituring natin ang mga ito ng may buong kagalakan. Ang natural na tugon ng tao kapag sila ay nakakaranas ng pagsubok o paghihirap, kawalan ng pag-asa, minsan nagagalit, minsan ay nagdududa sa Diyos. Dahil ito ay hindi karakter ng hindi mananampalataya. Ngunit ito ay inutos sa ating mga Kristiyano.
At habang tayo ay dumadaan sa pagsubok, ang Diyos ay binibigyan tayo ng sapat na biyaya at lakas na kailangan natin upang tuparin, to rejoice sa mga trials. Kaya ang challenge dito, iyakapin natin ang katotohanang ang isang mapagmahal na Ama ay nagpapahintulot, minsan ay nagpapadala ng mga pagsubok sa ating buhay. Hindi upang tayo ay pabagsakin, kundi upang tayo ay pagbutihin. Hindi upang tayo ay sirain, kundi upang tayo ay hubugin. When trials of various kinds come, let us draw strength from Christ and believe that even in these circumstances, God is working for the good of His people. Ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng Kanyang mga anak. Several years ago, ay isang Presbyterian pastor na si Lloyd John Ogilvie ay dumaan sa sabi nating masamang taon ng kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay nag-undergo ng 5 surgeries nung time na yon, plus radiation and chemotherapy. Ang ilan sa kanyang mga staff members sa church ay umalis. Maraming naglabasan ng mga problema at inatake siya ng panghihina ng loob. Ngunit, ito ang sinabi niya sa kabila ng kanyang nararanasan. Basahin ko lamang po. The greatest discovery, sabi niya, that I have made in the midst of all the difficulties is that I can have joy when I can't feel like it. That is artisan joy. When I had every reason to feel beaten, I felt joy, sabi niya. In spite of everything, God gave me the conviction of being loved and the certainty that nothing could separate me from Him. It was not happiness, gush or jolliness, but a constant flow of the Spirit through me. At no time did He give me the easy confidence that everything would work out as I wanted it on my timetable, but that He was in charge and would give me and my family enough courage for each day, and that is grace. Joy is always the result of that. Sa aming mag-asawa, siguro ay dumaan kami sa isang matinding pagsubok nung mga nakaraang buwan o nakaraang last year po. And hindi ko sana ikakwento na, nasabi ko na eh. Last year ay masaya kami nung nalaman namin na magkakaroon kami ng baby. So nabuntis po yung aking asawa, and nung unang ultrasound may heartbeat pero medyo mababa. Kaya nagpahinga po siya. And nung pangalawang surgery, malungkot na wala na yung heartbeat ng bata, and ayun. But sa gitna po ng paghihirap na yon, we have this confidence na hindi namin maintindihan, na alam naming ito ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. We have this joy na sa biyaya ng Diyos ay alam namin na mayroong magandang layunin, ang Diyos sa aming nararanasan o naranasan. Well, hindi sinabi ni James dito na masaya ang mga pagsubok. Ngunit ito ay mga paraan tungo sa kagalakan. Sa madaling salita, ang kagalakan sa mga pagsubok ay nagmumula sa pag-alam na ang resulta nito ay para sa ating ikabubuti. Para bang kapag dumaraan ka sa pagsubok, mayroon kang pag-iisip na nakatuon sa inaharap. Dahil nalalaman natin na ang pagsubok sa kamay ng ating mabuti at mapagmahal na Diyos
ay nagbubunga ng pagtitiis. Tandaan natin na ang mga trials ay ginagamit lang ng Diyos, lagi ng Diyos for His glory, to purify us and to strengthen our faith. Kaya sabi nga ng isang author na si MacArthur sa kanyang commentary, ang sabi niya dito, the more we rejoice in our testing, the more we realize that they are not liabilities, but privileges. Now, hindi siya kabigatan, ngunit ito ay mga pribilehyo. Ultimately beneficial, not harmful, no matter how destructive and painful the immediate experience of them might appear. So si James dito ay nagsasalita ng unique fullness of joy na ibinibigay ng Diyos na sa kanyang mga anak kapag sila ay willingly at hindi nagrereklamo sa mga trials habang nagtitiwala sa Kanya kahit ano pang sanhi, uri o laki ng problema. Kapag ang pananampalataya ng isang tao kay Kristo ay tunay, maging ang pinakamatinding pagsubok ay maaaring maging dahilan ng pasasalamat at kagalakan. Di ba, sabi nga ni Paul sa 2 Thessalonians 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Imagine, no? This is the will of God in Christ Jesus for you. All circumstances. Walang exclusion. Lahat po ng ating nararanasan. Dahil yun, dahil ikaw ay anak ng Diyos. At nasa ilalim ng kanyang pamamahala at kalooban. Well, pangalawang bagay po dito is trials shape spiritual maturity. So, ang mga pagsubok ay humuhubog para sa kalaguang spiritual. So, ang dahilan kung bakit natin ituturing ng may buong kagalakan ang sari-saring pagsubok na ating kinakaharap dahil alam natin na ang mga ito ay may spiritual na kahalagahan, spiritual na patutunguhan na maganda. Ang salitang no, sabi kasi po ni James dito, di ba? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know. Ay binanggit na siya, dahil nalalaman ninyo. So, ang salitang no dito ay dinadala yung idea ng pagkaunawa sa isang bagay ng higit pa sa simpleng katotohanan at ito ay nagmumula sa personal na karanasan. So, ang salitang no dito, alam mo dahil naranasan mo. So, ang salitang ito ay ginamit ng Panginoon sa parable of the fig tree. Ang sabi sa Mark 13 verse 28, from the fig tree, learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. Parang ganito po yan. Kapag madilim ang kapaligiran, na araw pa lang, yung salitang undo dito, alam mong uulan. Di ba? Tanghaling tapat, sobrang dilim ng kapaligiran, uulan. At bilang mga Kristiyano, alam natin na sa sarili nating karanasan, maging sa salita ng Diyos, na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga lagi ng pagtitiis. James is telling us na sa kabila ng katotohanan that trials can become severe and painful, maaari nating makita at maunawaan sa pamamagitan ng pananampalataya na may mabuting layunin ang Diyos sa mga kalungkutan na ito. Well, mauunawaan natin na ang pagsubok na ito ay magbubunga ng pagtitiis at makakatulong upang tayo ay maging ganap at sakdal. Dahil nalalaman natin ito, we can indeed, should rejoice, even as we weep. Ang unang binanggit ni James dito na nagpuproduce ng pagsubok sa ating pananampalataya o napuproduce ng pagsubok sa ating pananampalataya ay perseverance. Perseverance. Ang tinutukoy niya ay kapag nasusubok ang iyong pananampalataya, ikaw ay nagiging matatag. Sabi nga ng isang Puritan na si Thomas Manton is, trial is not only to approve, but to improve. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na dumadaan sa pagsubok, nakakamit niya ang katatagan. Siya ay nagiging matibay
Habang mas marami kang pagsubok na napagtatagumpayan, mas lalo kang nagiging matibay. Yan yung common na lesson, hindi ba? Kahit nasa secular, na mas tumitibay ang isang tao, di ba? Kapag dumadanas ng mga pagsubok, mas natututo. Ito rin ay sinabi ni Paul sa Romans 5 verse 3. Sabi niya, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Tandaan natin that each test or trial, ito ay isang form of training. At lahat ng training, ang layunin niyan is to strengthen us. No, tayo ay palakasin. Katulad ng isang sundalo, sila ay nung pumasok sila sa pagkasundalo, dumaan sila ng matinding mga military exercises, mga matitinding training upang sila ay maging matatag sa labanan. Hindi maaaring ang isang boksingero ay aakyat sa boxing ring nang walang training. Baka isang round pa lang, uupo na siya. No? Kailangan niya ng matinding pagsasanay upang maging matatag. Ang sinasabi ko po dito ay kung nga harapin natin ang bawat pagsubok ng tama, ito ay magdudulot sa atin ng katatagan. Ang sabi nga ni Douglas Moo sa kanyang komentary, basahin ko lang po, the difficulties of life, ang mga paghihirap sa buhay, are intended by God to refine our faith. Heating it in the crucible of suffering so that impurities might be refined away and so that it might become pure and valuable before the Lord. Kung sabi nga ng isang nabasa ko, binigay niya yung illustration, ang bawat palayok, sabi, ay hinuhugis ng kamay sa pamagitan ng clay o luwad. Once na na-shape na ng potter yung clay, ay anong ginagawa niya? Pinatitibay niya ito sa isang pugon na lalagablab na apoy. Kapag kumikinang na ito at namumula na dahil sa sobrang init, itinutulak naman ito ng potter sa sawdust o alikabok ng kahoy. At mananatili ito doon hanggang sa ito ay matapos. At ang resulta, ito ay natatanging, sabi, produkto. One of a kind. Ganoon din po sa bawat anak ng Diyos. Ikaw na minamahal ng Diyos, ay idinadaan ng Diyos sa bawat pagsubok upang pagtibayin at ikaw ay maging one of a kind. Kaya don't resist the Father's refining process. Dahil siya na nagsimula ng mabuting gawain sa atin, ay siya rin magtatapos nito at gagawin tayong katulad ni Kristo. Ang pangalawang dahilan dito na ibinigay ni James kung bakit natin ituturing ng buong kagalakan ang bawat pagsubok ay dahil ang ating pagtitiis ay ginagawa tayong sakdal at ganap. Ang sabi dito sa verse 4, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Hindi nito ibig sabihin ng moral perfection as if magiging sinless tayo sa buhay na ito. Well, ang ganitong perfection ay makakamit lamang natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sa halip, ito ay tumutukoy sa spiritual maturity. Ang ibig sabihin, ang layunin ng mga pagsubok na dumarating sa atin ay upang gawin tayong buo bilang mga mananampalataya na handang maglingkod sa Diyos. Kapag patuloy nating pinagtitiwalaan ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok, our faith in Him grows. Lumalago ang ating pananampalataya. Tulad ng isang runner na lumalakas sa pamamagitan ng pagpapagal sa pagtakbo, gayon din sa ating mga Kristiyano. Lumalakas ang ating pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Bawat karanasan ay nagdudulot sa atin ng mas malalim at mas matatag na tiwala sa Kanya. In all areas of life, ang sabi nga, ang
paglago ay dumarating lamang sa pagtagumpay, sa pag-overcome sa mga difficulty. Ang buhay sa mundo ay mawawalan ng halaga. Ang sabi nga ni Mamay, illustrate ko sa inyo, kung ang bawat pinagmumulan ng irritation ay ating aalisin. Ngunit karamihan ng mga tao ay ayaw dumanas ng mga pagsubok, ng mga irritation sa buhay na kung saan sana ay magiging kapakinabangan sa kanila. Pagdating sa irritation, ang sabi nga ni Dick Schumi, ay mas matalino daw ang mga oyster. Bakit? Dahil kapag mayroong irritating object na pumasok sa ilalim ng kanyang balat, tulad ng buhangin, anong ginagawa niya? He simply covers it ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang katawan. At ito ay ginagawa niyang perlas. Ang sabi nga ni Shume, every irritation that gets into our lives today is an opportunity for pearl culture. The more irritations the devil flings at us, the more pearls we may have. We need only to welcome them and cover them completely with love. That most precious part of us, and the irritation will be smoothed out as the pearl comes into being. So, ganun po yung ginagawa ng pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano. At sinasabi dito ni James na huwag tayong umiwas dito sa mga pagsubok na ito. Sa halip, we should make the most of them. Hayaan na ang pagtitiis, ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng isa pang pagsubok, ang magbunga ng mga resulta na dulot nito sa atin. And that is more maturity and more trust in God. Kaya, huwag nating iwasan o huwag nating baliwalain yung mga pagsubok na inahayaan ng Diyos na pagdaanan natin. Hayaan nating ito ay magdulot sa atin ng lalong pagtitiwala sa Diyos. Hanapin natin yung joy doon sa mga pagsubok na iyon. Kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya kay Jesus o wala ka pang relasyon sa Kanya, yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo ay hindi natin pwedeng i-claim na ito ay ginagawa tayong buo, na hinuhubog ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya ang hamon sa iyo, kaibigan, tulad din ng hamon ng marahil madalas mong marinig sa pulpitong ito. Ikaw ay sumampalataya kay Jesus at magsisi sa iyong mga kasalanan. At masasabi mo na kapag ikaw ay may relasyon kay Jesus, pwede mong sabihin na I can rejoice in the midst of these circumstances because I know na ang lahat ng bagay na dumadaan sa aking buhay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa aking ikabubuti. Si Jesus, ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng tao. At ikaw, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Kanya, ikaw ay makasalanan din. At nangangailangan din ng Kristo sa iyong buhay. Kaya muli ang hamon, ikaw ay sumampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan. At nawa ay loobin ng Diyos sa Kanyang habag at biyaya na ngayong araw na ito ay maging araw na ng iyong kaligtasan. Bilang panghuling ilustrasyon po patungkol dito sa pagsubok, si William Cowper, kilala po natin marahil karamihan sa atin, si William Cowper, ang sumulat ng God Moves in a Mysterious Ways. Naawitin po natin mamaya sa Tagalog. Siya po ay dumanas ng maraming pagsubok sa buhay. Noong siya ay 6 years old, namatay ang kanyang ina. Isang pangyayari na labis niyang ikinalungkot at patuloy na nakaapekto sa buong buhay niya. He struggled with depression and mental illness, which led to multiple suicide attempts, particularly during his adulthood.
marami pong beses na gusto niyang kitilin o bawiin ang kanyang buhay. Ang kanyang struggles at malalim na pagtitiwala sa Panginoon ang nagtulak sa kanya upang sumulat ng mga hymns na napapakinggan natin o napapakinabangan natin hanggang ngayon. Isa na nga dito ang God moves. Yung God moves in a mysterious ways. Ang hymn na ito ay naglalarawan ng kanyang malalim na pagtitiwala sa sovereignty ng Diyos, that even in times of suffering and confusion, God is at work in ways that ultimately for our good. Ang sabi nga doon sa verse 4, which is gustong-gusto ko rin na part ng kantang yon. Ang sabi doon, judge not the Lord by feeble sense, but trust Him for His grace. Behind a frowning providence, He hides a smiling face. Kaya bilang mga mananampalataya, huwag tayong mapanghinaan ng loob kung nasusubok ang ating pananampalataya. Bagkus magtiwala na ang Diyos ay soberanong kumikilos para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating ikabubuti sa gitna ng mga ito. At kung patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon, ang sabi ni James, gaano man kabigat ang pagsubok, makakamit natin balang araw ang perfection. Walang kakulangan. Lacking in nothing, sabi niya dyan. Ngunit wala pa tayo doon. Bawat isang mananampalataya, patungo doon. Kailangan lang natin ng higit pang mga pagsubok upang tayo ay patuloy na lumago sa direksyon na iyon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita sa amin sa hapon po na ito. Salamat po, Panginoon, dahil sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay nalalaman namin na ang bawat pagsubok, paghihirap na dumarating sa aming buhay, ito po ay ginagamit ninyo para sa ikabubuti po namin na sumasampalataya sa inyong anak na si Jesus. Upang kami ay patuloy na umayon sa kanyang karakter o maging katulad po niya balang araw. Ang panalangin po namin na sa aming pagdaan sa mga pagsubok na ito, ay paalalahanan niyo po kami na yung lakas para mapagdaanan namin ito ay nanggagaling din po sa inyo. Kaya tulungan niyo kami na dumepende, hingin Panginoon sa inyo ang lakas para pagdaanan ito. At tulungan niyo rin po kami na magkaroon ng maayos na saloobin sa pagharap sa mga ito, na tulad ng inyong utos sa passage na aming tinalakay, help us to count it all joy kapag kami ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Dalangin din po namin kung mayroon man sa kalagitnaan namin na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kayo din, O Diyos, ang siyang kumilos sa kanyang puso. Magpakita, Panginoon, ng kanyang kalagayan sa inyong harapan na siya ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas sa kanyang buhay. At nawa sa inyong biyaya at kalooban, siya man din o sila man din ay sumampalataya kay Jesus at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy naming hinihingi ang inyong mga pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.